Kagaya na nga lang nitong ano kay Kibulok. Oh, 'di ba? Kay Kibuloy. Oh. Di ba't ng manyak ng ano to, ng mga bata doon sa Amerika? Oh, nang haras ng mga bata. Oh, kaya ano yung ano niya? Ano yung kaso niya? Oh, hukom bitay po. Oh. Oh, 'di ba? Yun po, masisintensyahan siya. Kaya kinukuha po siya ng Amerika, mga kababayan, dahil masisintensyahan po siya. Nang ano po, masisintensyahan siya, malamang sa malamang, kagaya nung isang DDS din. Dahil parehas sila ng kaso. Parehas po sila ng kaso. Yung sa bata po, 'di ba? Child trafficking. Yun po yung ano nila, yun po yung kanilang kaso doon. Di ba ano nga sa ano sa ibang bansa pinalabas po, no, sa Amerika, na yung isang DDS na dating vlogger, di ba't lethal injection? Paano pa kaya to si Kibuloy? Oh, 'di ba? Malamang sa malamang lethal injection din to. Kasi bakit? I am Batman sa shoutout po, salamat. Ayan sa Cereza Force at sa VMB family natin, shoutout po sa inyo, at sa M Cervera Forever, mega love shoutout po, no? 'Di ba? Kayo ba naniniwala kayo na magiging lalabas na inosente si Kibulok doon? Kung dito pa nga lang guilty na. 'Di ba? Ang dami pa nilang pasakalye noon, na kesyo, ang dami sinabi ni Kibuloy noon nung panahon na hindi pa siya nahuhuli, na kesyo na ipagsabuhatan daw ang ating Pangulo sa Amerika para daw siya ay mapatsugi, ganun, 'di ba? Nangyari ba? Hindi po. Di ba't nakakulong? Nakakulong po niyari ba siya? Di ba hindi? Pero sinasabi niya, yayariin daw siya. Hindi, yayariin ka lang sa wet tax ng mga kakosa mo. At wala nang makakaapila dyan, mga kababayan. Pag pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos, sige, dalhin na yan. Di ba? Wala na magagawa kasi meron pa rin tayong jurisdiction at meron kang kaso kay Bulok. Meron kang kaso sa Amerika. Ito, pakinggan natin to. Kasi yung mga ibang DDS, mga kababayan, inilalaban pa si Kibuloy kahit mali na. Alam na nilang manyakol, hindi tama. Kayo, tatanungin ko, mga kababayan, mga manonood natin. Kayo ba, tingin nyo, tama po ba yung ginawa ni Kibuloy? Hindi tanong ko lang, tama po ba yung ginawa ni Kibuloy sa mga bata ron? Ito pakinggan natin to, itong kaso niya. Ito pakinggan nyo. Pakinggan natin to with no white marks, stronghold without leading. Ito. Ng Amerika na i-extradite o isuko sa kanila si Pastor Apollo Kibuloy na nakakulong ngayon sa bansa. Itang kampo ni Kibuloy, dapat unahin ang korte sa Pilipinas ang mga kaso laban sa pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nakakulong ngayon sa Pilipinas pero humihiling daw ng extradition ang Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kinumpirma yan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Muli raw ipapadala ang request sa DOJ. Pero ayon kay Justice Secretary Boy Remulla, wala pa raw silang kumpirmasyon dyan. Wala rin alam pa ang Department of Foreign Affairs. Patong-patong na kaso ang hinaharap ni Kibuloy sa Amerika. Wanted si Kibuloy sa Amerika dahil sa umano'y labor trafficking scheme.
Sangkot din siya sa mga peking visa, peking kasal at panghihingi ng donasyon para sa bogus na charity. Sa kabila niyan, ayon kay DOJ spokesperson Grabe, si no? Kiko Oh. Cavano, hindi pwedeng basta-basta i-extradite si Kibuloy. May kinakaharap pa kasi siyang mga kasong human trafficking at sexual child abuse dito sa Pilipinas. Yan daw ang dapat unang harapin ng pastor bago siya i-extradite sa Amerika. Pero may kapangyarihan ang korte na pabilisin ang proseso kung may urgency at kung valid ang extradition request. Samantala, wala pa raw natatanggap na opisyal na extradition request Iyak mula na, Amerika. mga Ayon sa Kibuloy kampo ni fanatic. Pastor Kibuloy, nila dapat unahin ng korte sa Pilipinas ang mga kaso laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Paano ba yan? Eh, di iyak na. Mapa Amerika, mapa Pilipinas, walang kawala. Yung amo yung abnormal. Abnormal lang po makakagawa nito yung mga ganitong klase ng ng mga kaso, yung mga ganitong klase ng krimen. 'Di ba? Mga kababayan, hindi po normal na tao ang makakagawa nito. Kung normal ang pag-iisip mo, hindi mo papasukin yung mga ganitong klase ng transaksyon, ng ganitong klase ng problema, 'di ba? Hindi po. Ayan, abnormal ka ibig sabihin. Oh. Hindi normal ang takbo ng pag-uutak mo. Kaya naman 'di ba, lagi niyan sinasabi siya ang Diyos. Siya daw ang daan para makaakyat sa langit. O, doon pa lang abnormal ka na. Di ba? O, kaya daw pahintuin ang traffic sa EDSA. O, nalimutan niya, mga kababayan, hindi niya napahinto yung posa sa kanya. O, kung makapangyarihan ka kay Buloy, ba't hindi mo mapatigil yung kaso sa'yo? O, most wanted ka pala sa Amerika. O, psychopath, oo. Maniac. Oh, not even deadly, just not enough. Kaya nga I am Batman, 'di ba? May mga ganyang klase ng kriminalidad, 'di ba? Sa ibang bansa pa, 'di ba? Gago ka, 'di ba? Sintusin po ka. Yung utak mo talaga pang kriminal. Ganun lang. Manang-mana kay kaya magka-vibes talaga sila ni Digong no? Kasi parehas abnormal para sa kanila normal yung ganung klase ng takbo ng pag-uutak, pero sa atin po na talagang normal ang pag-uutak, hindi po natin pinapasok yung mga ganyan dahil alam po natin masama yan. Bukod na sa labag sa Diyos yan, labag sa yan labag po sa matakas po yan. Mapa Amerika, mapa kahit sa panig ng bansa, labag po yan. May kaakibat na kaparusahan. Kaya kung hiniling na Amerika at kung ibigay agad ng Korte Suprema, i-allowed agad yan ng Korte na kunin si Kibuloy, malamang sa malamang ang hatol dyan, kukumbita yan mga kababayan. Matindi ang kaso nito, patong-patong wanted ito mga kababayan. Most wanted in America. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Amerika na multiple scam, multiple child trafficking ang mga pinagagagawa nito. Doon pa lang 'di ba? May kakahantungan na ito. 'Di ba? Lethal injection ito, mga kababayan. Paano na kay OJC niyan? Paano na sila banat-bay niyan? Sino na magbabayad sa kanila, sa banateros? Diyan sila pumapaldo. Diba? Diyan sila pumapaldo He will also experience hard work in the oblo. Correct. Diba? Malamang sa malamang na yan, na pumada na yan ni Peryong sa Canidagul. Diba? Na pumada na yan. Iba yung kaso diba? Ang mamolestya ng bata ang kaso alam nyo naman sa oblo, mga kababayan, pagka ang mamolestya ng minor de edad or kabataan ang iyong kaso, paparana sa iyo kung gaano kasarap yun. Yung ginagawa mo sa mga bata, ipaparana sa iyo ng triple ng mga nasa loob ng kulungan. Pag nalaman nila na bata ang iyong biktima. Ganun kasaklap sa oblo po, mga kababayan, di ba? Kaya dapat ito si Kibulok, mga kababayan. Sayo isang DDS. Halos parehas sila ng kaso, 'di ba? Child abuse. Parehas lang sila ng kaso at parehas na
Malala pa nga kay Kibuloy kasi patong-patong nga eh. Lethal injection talaga ito. Oo, correct. Oo, Kiki will be a donut hole. 'Di ba? Oh, I am Batman. Totoo 'yun, nangyayari 'yun ha, sa kulungan talaga. Oh, sana lang 'no. Ay pagdasal natin, mga kababayan na etong si Kibuloy ay matapos na yung kanyang kaso rito at mapadala doon sa Amerika naman. Kasi pag natapos yung kaso niya rito, nalitis siya rito, 'di ba? Oh, ibibigay naman siya saan po? Doon sa Amerika dahil may lilitisin din po siyang kaso roon at doon ay literal siyang walang kawala. Oo. Gilit leg na yan, 'di ba? Malabo nang makawala yan, 'di ba? Kasi nga po, grabe yung kawalangyaan na ginawa niya ron, 'di ba? Imagine niyo. Patong-patong, 'di ba? Napakadami po ng kanyang winalangya doon, 'di ba? Oh. Kaya naman itong kaso ni Kibuloy dapat madaliin na ito para may dala na ito sa himpapawid, no? Oo, at di na makapaminsala pa. Yung mga ganito kasing tao, mga kababayan, yung sa mga kaso ni Kibuloy, pang animal po yan panghayop po yan, kahayupan po yan, mga kababayan. Oo, yung child pa lang, kahayupan na po yan eh. Hindi na po yan hindi po yan kayang gawin ng mga normal ang pag-uutak, normal na kagaya natin. Hindi po kaya gawin yan. Pero silang mga abnormal, kagaya ni Digong, yan, maniwala pa ako, kagaya nila Inday Sayad, kagaya nila Pulong, di ba? O, tingnan nyo kasi Pulong, di ba? O, parang psychopath din, di ba? Hindi lang makabengbang, mananaksak. Halos pare-parehas eh, di ba? Pare-parehas sila ng ulmahan, ika nga. O, parehas mga utak, oo, di ba? Oh. Kasi like father, like daughter, like son, like Kibuloy, lahat na pare-parehas na sila. Di ba't si Digong manyakol din, di ba? Sinabi nga yung katulong ko abnormal no, may sintu-sintutan. Hindi ko lubos maisip mga kababayan, bakit? Bakit may mga ganitong klase ng tao sa lipunan, no? Tapos mga nasa posisyon pa, ganyan ang takbo ng pag-uutak. May pera naman na sila. May kapangyarihan, nasa posisyon, nasa pwesto, 'di ba? Pero hindi kaya na magiging normal. 'Di ba? Yung makapagbigay ng totoong serbisyo publiko. Inuuna pa yung mga ligaya ng katawan, kaligayahan sa katawan. Kaya walang kaunlad-unlad ang ating bansa dahil bakit? Kahit anong ayos ni Pangulong Bongbong Marcos, buti nga kahit papano naibsan ng bahagya yung iniwan na tawag dito, kasi ni tatay nilang karton. Bankrupt ang Pilipinas, di ba? Baon na baon sa utang. Gangster. So, We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high,